Grupo ng mga recruitment agency sa Pilipinas inalmahan ang ginawa ni Senator Raffy Tulfo na pag-inspeksyon sa mga accommodation ng mga OFW na dinideploy nila papunta sa ibang bansa. Mas maigi daw ayon sa kanila na Department of Migrant Workers ang gumawa nito para hindi nahaluan ng politika at iba pa. Inalmahan ng grupo ng mga recruitment agency ng mga OFW ang nadiskubre ni Senador at nabunyag ni Senador Raffy Tulfo ang kalalagayan na karimari-marim ng mga OFW applicant bago sila ma-deploy. Nais ng mga OFW recruitment agency na ang DMW o Department of Migrant Workers lamang ang mag-inspeksyon at hindi na ang politiko o media para hindi umano malagay sa exploitation ang kanilang mga OFW applicant at accommodation. We also believe that inspection for accommodation should be among DMW officials and not to be meddled with politics and media to avoid politicization and exploitation. Awa ng Diyos na ibibigay ko po ang makataong serbisyo sa mga aplikante namin. Ma'am, ito po ay para sa kapakanan nyo ito ha. Kasi nakakatanggap kami ng reklamo na hindi rin maayos yung accommodation. So gumagawa kami ng random inspection. Ito po sa gabi, dapat wala po itong kandado. Yes po. Dapat ito hindi itong padlock. In case of emergency, pwede silang tumakas. Kasi siguro kaya kinakandado, akala nila tumakas. Ibig sabihin, pag tumakas yung OFW natin, ibig sabihin may problema. Ito ba yung CR? Yes po. Walang tao dyan? Wala po, sir. Paliguan. Yes po. Kung paliguan, saan yung shower? Dito lang po, sir. May Hindi pwede. O, see? O, tulad nito, tabo-tabo. Bakit tabo-tabo? Dapat may shower. Tapos, tingnan mo, wala man lang toilet seat. So, anong gusto mo mangyari? Naka-squat? Dapat yung may toilet seat, ma'am. Dapat yan, mayroong flush. O, tapos butas-butas yung bubong. Ano po ito? Tinitinda ko po to, sir. Tinitinda mo? Yes po. Binabayaran nila. Yes po. O see, dyan tayo eh. Kaya niya kinakandado yung pinto para one-stop shop na siya rito. Lahat ng kailangan bibilin sa kanya. Nagninegosyo pa siya. Walang karapatan na OFW lumabas para bilhin yung necessity. According po sa ating memorandum circular, kailangan po meron tayong pinaprovide na food. So, dapat po wala pong bayad din para sa ating mga OFW na nandito sa inyong facility. Ito pong pagkain na ito ay provided sa kanila or binibili po nila? Binibili po. Nakita mo na? Na walang shower. Kasi po tabo ang ginagamit. Kaya nga, bawal yan. Tapos, walang flush. So, kailangan bubuhos. So, yung bahay mo ba may flush o buhos-buhos? Meron po flash. Oo. Kung meron palang flush yung toilet ng bahay mo, bakit itong mga OFWs natin, mga kliyente mo, na pinagkakitaan ninyo, bakit walang flush? Kasi po yung nangyayari po, pag may flash po, napapabayaan po tuloy-tuloy yung tubig. Hindi. Eh di magkuha ka ng maintenance na i-repair. So kung anong meron ka sa bahay mo, yun din dapat ang meron sa mga kliyente mo. Yun ang dahilan kung bakit ka may magandang bahay, may magandang toilet, may magandang shower. Dahil sa kanila. Ano po ito dito, sir? CR din po, additional na CR po. Okay. Oh, dito mo, sir. Walang toilet seat, walang flush. Apo. For the convenience po of your clients, Sige po, dapat yung may flush. Sige po. Tapos butas pa yan. O pwede silang mabusuhan dito. May pinto ba ito? Apo. Kasi po babae lang po dito eh. Kahit na, sir, so walang pinto, o kita dito. Lagyan mo ng pinto. Kasi kung walang pinto, kita mo open o screen. O, Sige po. paano kung may mga may teleskopyo doon? Matiteleskopyo sila habang naliligo dito. Pagpipiestahan sila. Apo, sige po. Payag ka ba, sir, na Opo. ito ba gagawin mo sa mga anak mong dalaga? Nice. Sorry po. Papaayos ko na po. Wala akong problema. Sa mga anak mong babae? Siyempre, di mo gagawin ko Opo. sa, di ba? Apo. I-report po sa amin na meron silang accommodation, pero they are required to submit. So, 2022 pa po. Pinapa-comply po natin. 23, 24, 3 years na hindi pa sila compliant. Hindi pa sila kapag-submit. Ilan ang OFWs dito? Nasa 40 po. 40. Opo. Who? Ilan ang bedrooms? Meron pong tatlo sa taas po. Tapos meron po dito po sa baba. Ito po yung nagsisilbing
bedroom. Now, as you can see, sir, naku, uminit ng ulo ko, sir. Kita mo, ilan sila? Ibig sabihin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sa ngayon nga, mga kapatid, pinagpapawisan na ako, nainitan ako. Just imagine, magsisiksikan sila parang sardinas dito. Parang City Jail Net, sardinas. Pasensya na po. Tapos wala sila mga cabinet. This is too much. Ma'am, pasensya na kayo para sa inyo po ito. Kasi maraming mga ganito na inaapi kayo Pinagkakitaan kayo and yet hindi maayos yung trato sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, wala naman silang, diba? Wala silang hanap buhay. Dapat alagaan nila kayo. Kasi kayo po nagbibigay ng pera sa kanila. Ano, pwede ba? Kaso sa nakita ko po, hindi po maayos yung trato sa inyo. Sorry ma'am, para kayo mga preso. Okay. Yan yung po paliguan. Ginawa lang po sa paliguan po. Walang exhaust. Ang init. I-ano na lang po namin. Kawawa naman po. Ang dami nila, Sobrang dami, In fact, meron pa doon sa ban. Ano yung mga nasa ban ngayon? May mga gamit. Papasok pa lang. Mag-report pa lang po. Mag-report pa lang nga. Iayusin po namin sila. You see, ma'am, as it is, sobrang siksika na. Meron pa isang ban doon na papasok pa lang na punong-puno. Siguro mga 8 yun, nakita ko. Ano naman po ito, first aid? Okay. First aid niya, Inayos. Dapat pag first aid, Apo. pag ginanito mo, may mga gamot. Nasaan yung mga extinguisher mo? Pinaripil ko po. Hindi pwede at all times. Mamaya po, No. Apo, I understand po. Pasensya Dapat po. may mga fire extinguisher Meron dito po, kasi siksikan sila Dapat Meron po, nakalagay meron po. strategically sa mga lugar na in case of sunog, pwede sila mag-spray. Pasensya na po, sir. Pina-check ko kasi kanong weekend. Ito na naman. As you can see, tingnan nyo po, yung mga gamit, nagkalat lang dyan. Kasi nga po, wala sila mga locker, wala mga cabinet. Ano dapat ang ratio para sa isang accommodation? Ilang bedrooms dapat? Ano ba yung specified guidelines para mabigyan ng permit ang isang accommodation na magtanggap ng mga OFWs? Dapat po talaga Tumira. yung meron silang mobility. Pero kung titingnan po natin, sa dami po niyan, maliit po yung area to accommodate all of them. Ang iniisip ko nga po, ma'am, sana double deck man lang. Meron po mga Sir, pasensya na po. Dati po kami nag-double deck po. Ang naging problema po, number 1 po, yung mga kuto. Tapos ang babaw naman ng... Wag, sir. Hindi, sorry, pala kuto. Surot pala po. Surot, sorry. No, sir. Meron po kami quarter, monthly maintenance po from No, sir, nagpapalusot ka lang. Dapat yan double deck. Just imagine, sir, 40 katao, siniksik mo sa bahay mong ito na napakaliit. Ngayon pa lang, pinapawisan na ako So much more, pag summer, sinira mo yung pinto, sinira mo yan, nagsisiksikan sila rito. Sir, sobrang pang-aapit yung ginagawa mo sa mga kliyente mo. Ayusin po natin, sir. Yung passport ninyo, Sir. tama ba yun, ma'am? Nasa Opo, office kasi wala po sa kanila? processing na po yung kanilang kontrata. Yes, ma'am. Opo. Yes, ma'am. Tama lang po yun? So general rules, sir, dapat nasa OFWs. Sir, ayan na naman, violation yan. Kaya kinukumpis kayo mga passport kasi ang iniisip niya baka tumakas. Kung maayos ang trato mo sa mga tao, hindi ka tatakasan. Ibalik mo ang passport. Lahat kayo galing probinsya, ano? Opo. Okay. Ayoko naman ma-shutdown sila kasi paano naman sila. Ang gusto ko siguro, sir, mag-rent ka pa ng isang bahay. Magana po. Para yung ilan sa kanila ma-transfer doon. Opo, meron po. At saka sir, Katoliko din ako, siguro tulad mo. Opo. Okay yan, pero dapat, hindi naman lahat yan Katoliko Meron naman sa kanila dyan mga Muslim, may mga non-Catholic. Dapat may isang kwarto na prayer room. Magpadala ka rito, dapat pamisa-misa ng pastor. Kinakausap sila. Magpadala ka ng imam. Padala ka ng pare. Diba, hindi naman lahat kayo Katoliko? Totoo nga naman na halos lahat ng mga politiko ngayon ay mga OFW kuno ang gustong tulungan. Though malaking tulong naman talaga si Senator Raffy Tulfo sa mga OFW, pero nahahaluan nga ito ng pamumulitika lalo na't mag-e-eleksyon. May tama naman daw na mga ahensya para gumawa ng ginawa niya.
base na rin sa kagustuhan ng mga recruitment agency sa Pilipinas. Marami ding nagsasabi na may mga mas malalaking issue ngayon sa Pilipinas na hindi niya kayang itapik at imbestigahan. Noon sobrang tapang daw niya sa mga taga-gobyerno, pero ngayon ay mas matapang pa daw or mas naririnig pa natin ang boses ni Ted Filon kaysa sa kanya.